Ang Ginoo manaa kaninyo. Nabasa kaninyo. Pinatlogigan sa Santos ng Ebanghelyo sumala ni Mateo. Ngayon ito. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, busayaw kamo kahadlok sa mga tao. Walay tinaguan nga dili mahibaw-an o walay sekreto nga dili mabutihan. Ang isulti ko kaninyo diya sa ngit-ngit kinahanglan isulti ninyo diya sa kahayan. Ug kadtong kamuray nakabati kinahanglan isinggit ninyo dito sa mga ato. Ayaw ka mo kahadlok niya tumupatay sa lawas apan dili makapatay sa kalag. Kinunuha kahadlok kininyo ang Dios nga makalaglag sa lawas o sa kalag dito sa impyerno. So usa ka dako makapalit ka mo duha ka langgam nga sayaw. Apan bisan paniyana walay usa kanila nga mahulog sa yuta kung walay pagtugot sa inyong amahan. Ug bahin kaninyo bisan gani ang tanang buhok sa inyong ulog ihap. Busa ayaw kamo kahadlok kay labaw pa kamo kaayong bili kay sa mga sayaw. Ang muang ko natubangan sa mga tao nga siya akuha, ang kunon ko sa atubangan sa akong amahan dito sa langit. Apan ang dili muang kon nga siya akuha, dili ko sa ang kunon atubangan sa akong amahan dito sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ayon ka, O Kristo. Mayong gabi kaninyong tanan. May kabiisan. O Happy Father's Day, labi na sa mga tatay nga nanimba karon at baka nato sila. Salamat sa inyong padayon o hatag inspirasyon sa inyong pamilya, sa inyong mga anak. Tagsa na lang karon tatay ang marimba. No? Ngita ganin mo o kanan kamong mga batanon, ngita ganin mo pamanhonon, pili ang inang para simba. Kung dili di para simba mananagdan. Kung sa ba ang mga kahadlok nako sa akong kinabuhi? What are my fears in life? Gikan sa pagkagamay pa nato hangtod karon, kita tanan naka-experience o mga kahadlok sa kinabuhi. Nagat may pata, mahadlok ta mag-inusara, mahadlok ta ngit-ngit, mahadlok ta wakwak, mahadlok ta biyaan sa akong mama, muhilang dayon ta. So, nagtiganato ta, nagtigalain ang atong kahadlok, nagtigalaghan ang atong kahadlok. Kaya na ka nga, panagitan makasaka ka, mahadlok ka na masabtan ang imong salat. Mahadlok ka sa imong ilikanan, tingali o kasabaan ka. Doon kayo lang kayo nautan ng mga binuhasan. Kung mga estudyante na ka, imong kahadlok, hadlok ka o examination. Exam na sa, ako'y si Bahang sa mo, siguro nag-examination. Pagsugod pa lang sa klase, exam dayon. Ang uban, mahadlok sa injection. Magani, mag-injection sa eskwelahan sa una, elementary kami, pastila na ang mga classmates. Managa, mangagkat sa karangguan, intana, kaya mahadlok yung injection. Tusukan na anak. And as we go and we grow, magtigaganda na atong mga kahadlok. Hadlok ka na, niya ka si umuyab. Yan. Hadlok na ka sa imong mga anak, sa ilang dangatan, sa ilang safety, ilang kaugmahon. Yan, magtigatiguang na ta, mahadlok na ta, kung masakit ta, naghantay pangakuan, mga maintenance, hadlok ta kung ma-hospital ta, mahadlok ta kung pananglitan. Gani, makamatay ta, matay ta. These are one usa sa kadaghan nga mga atong gikahadlokan sa kinabuhi. And I think, samtang buhi pa ta, dili mawa nato ang mga kahadlok. Dili mawa nato ang kahadlok.
So this Sunday, nakatong Ginoo susama nga nagpacify kanato, no? Nagpakalma sa atong kasing-kasing. 3 times diya sa Ebanghelyo, gikan sa Mateo chapter 10, verse 26 to 33, sa tulong kay gayon, nag-iyon ang Ginoo, ayaw kamo kahadlok. Una, kini nga mga pulong iyang gipahinuod ngadto sa iyang mga tinunan. Diya sa ilang pagsangyaw, sa ilang OJT, sa ilang mga misyon. Okay? Pinabasa ng Ginoo, unsa na akong isulti kayo niya sa ngit-ngit, inyong isulti diya sa kahayag. Okay? Katong kamuray mga nakabati, isingit inyong ngadto sa mga ako. Hindi masabot ani nga kabahin sa atong kinabuhi ng Kristohanon ang magsangyaw, ang magsaksi may tungkol sa pagtuo. Kapag dili tanang mga tao ganahan sa mensahe ni Kristo, dili tanang mga tao ganahan nato, dili tanang mga tao muuyon sa gitudlo ni Kristo. There will be opposition. Doon ay mga tao nga masuko. Doon ay mga tao nga dili makadawat sa mensahe ni Kristo. Kung ang huban pagani ilang pamansyon. Una nga doon tayo Pedro Malungsod. Doon tayo San Lorenzo Ruiz. Natay mga martir sa simbahan. Nga naman, kaya ilang ipanindugan ang ilang pagtuo sa layo sa mga paghulga, sa layo sa mga kasakit na ilang kanang giatubang. Muna nga sa unang mga Kristiyano, nagduda ang mga tao ganito nga ang mga Katolik, mga Kristiyano, doon na sila yung mga anting-anting. Doon yung mga anting-anting. Nga naman, ibisan pagpakaunon sa liyon, di man sila mga hadlok. No? Magkanta-kanta man noon. Magsunog sila diya sa mga krus, mga poste, aron gihimo nga suga diya sa syudad. Di maghihapon mga hadlok ang mga Kristiyano nga mga matay. No? Nga naman, tingali mo na gitawag nga, they have conquered their fears. They have conquered their fears. Di para kanila, mas gamhanan ang Diyos kay sa ilang mga kahadlok. Ug mo karon ang itugon ni Kristo kanato. Nga di man sa atong kinabuhi dili malikayan kaduna sa tay mga oposisyon. Doon sa mga tao na mudili kanato, doon mga tao na magplano og daotan para kanato. Para kanato. So sa atong buhanan, kung sa atong buhaton, muna nga, ay din, managan ta, magtago ta, or bisan gani usahay, ang mga butang na angay na itong buhaton, hindi na nato mahimo tungod diya sa atong mga kahadlok. So, naging padayon na itong Ginoo, ayaw kauhadlok niya itong makapatay sa lawas apan dili makapatay sa kalag. Hinumdumi, hinunuwang hadlok ninyo ang Diyos nga makalaglag sa lawas o sa kalag dito sa impyerno. Buti yung rason nga ako na mga Kristiyano, wag yung mahadlok na mamatay. No? Para kanila, usa ka pribilehiyo ang mamatay para sa pagtuo. Usa ka pribilehiyo ang mamatay para kang Kristo. Daghang sa unang Kristiyano nagdamgo nga inunani ang ilang kamatayon. Bisan ganit kadto si San Antonio de Padua. Gusto niya nga sa kadlaw nga kita siya og mga Franciscano nga mga misyonero nga gidayungan kay gipatay sila dito sa ilang misyon sa Morocco. So nag-decide siya, kaya ko lang siya Franciscan, nag-decide siya nga ubalhin siya o religious congregation. Kaya gusto niyang mag-mission sa siya o gusto siyang mamatay diya sa mission. Okay? Gusto niyang mamatay diya sa mission. Talagsaon yung klase ng mga tao. No? Kadili mahadlok, matubang,
ug mga kalisdanan para sa ilang pagtuo. Talagsaon yung mga tao mga tidak kakaroon nga dili mo atras kung doon ay mga pagsuway silang na pagka-Kristiyano, ilang barugan gayon ang ilang pagtuo. Now, anong dili man taangay nga mahadlok? Una, tungod kay ang Dios is on our side. God is on our side. Most of the mensahe diya sa una nga kanang una nga pagbasa nato sa basahon ni Propeta Jeremias. Tinuod nandog siya nga pag iyang kinabuhi, nagtago-tago siya. Umuna nga, ang iyang pag-ampo, mga midalog siya na sa mga gaong nga Diyos, nagpalaban siya. Kay kahibaw siya na kini nga Diyos, manalipod kaniya. Kini nga Diyos ka nagsugo kaniya, moro usap ang magtabang kaniya. So kung kahibaw ka, nga doon na kay laban, pasabot, doon na kay mulaban di mo, kaya si mong kinabuhi, you're not alone, di ba? Di ka mahadlok. Mara, gagmay pata, di ba? Sa gagmay pata, ilahan, no? Na kay kasi nung bagay, no? Nga, kaman, tapuan mong kontra, kita din mo, tapuin mong kontra, pero nasa layo ni mo, imong kuya, sige, sugulong silong bagay ko. Ganaman, no? Ay, akong kuya, kung laban ako, no? Sige, pasang na natin, sila maglampol ta, sige, sumbagay ta, sugul mo. Bisan pagtakok na sukla na ko. Nga naman, hindi ay malaban. Yun. Sige, subuhin na. No? Kumandok din mo. Ano naman? Pulis ba ako tatay? Hadlok. Hadlok na ang kontra. Mudagan na yun. No? Ada pulis ang tatay. Sumbagay mo. Dagan na lang daan. See? So, ano bitaan ay mahadlok? Tungod kay ang Diyos, uban ka nato. God is on our side. Ikaduha, nagyon si San Pablo sa si Cadrini nga bitaan na yung sa mga mahadlok sa liyo sa mga kalisdanan sa atong pagtuo sa kinabuhi. Nga naman, kay ana ang daghang grasya o gasa sa Diyos nga gibubo para kanato. Para sama ko no nga sa usa ka tawo, pinagi sa usa ka tawo ang tanan nakasala tungod kang Adan. Tungod sa itong una nga ginikanan, pinagi sa usa ka tao ang kalibutan na puno sa grasya sa Ginoo, sanglit na gawas kita. Okay? So, karon kita amay nga mahadlok ilang kaya Dios nagauban kanato kung dili siya nagabuo pagayon kanato sa iyang daghan nga grasya, sa iyang daghan nga tabang para kita mo barog, para kita magmalikon sa atong pag-atubang sa mga kalisdanan sa kinabuhi. Ikatulong nga rason, kanong itaanay nga mahadlok sa atong kinabuhi, nagingon ang atong Ginoo tungod kay palangga kamo sa Ginoo. You are more than the sparrows. Mas bilingon kamo kaysa mga langgam, kaysa mga balin sa sayaw, kaysa mga kanang butang nining kalibutan, sa mga kahayupan sa kalibutan. Tanawan ng mga langgam iyang Ginoo. Tanawan ang diyang mga kuwan, mga hayop. Di ba sila mag-opisina? Di ba sila mag-opisina? Huwag na sila yung ospital kadaganan kung mga sakit na sila. And yet, naalangyapon sila. Why? Because God takes care of them. Malayusan na balik sa sayaw na mahulog lang kalit kung walay pagtugon sa Ginoo. See? So kung bisan langgam giampingan sa Ginoo, ikaw pakaha dili ampingan sa Ginoo. Okay? Ikaw pakaha dili kada manon sa atong Ginoo. You are more than the sparrows. Ha? Labaw pa kamo og bili kay sa mga balin sa sayaw. So why be afraid? Why be afraid kung kita pinalangga sa Diyos? Now, nag-ingon ang doon tayo pari ng istorya may tingod nini nga tanawan ng mga langgam kung mo na mag-opisina ganong dagko man na gina sila mga tambok mo na sila ano man ay di kaon mo na sila o kanang wood saan ka mo sa ay sa mga kabalaka
Kaya usang nito ba? May man ang mga langgam rin. Kay Udra may ikaon. Nakita ang mga tao. May nito mo kaon. Magtrabaho magkita. Ama, wala. Angin sila mabalangka. Sakso po. Sakso po. Kay langgam Udra man. Pero mo na kanunay ang atong problema. Nga naman, itagaan pa nini ang kamatuhuran. Ano na yung Diyos. Okay? Diyos ka nagmahal ka nato. Diyos ka kauban ka nato. Apan sa atong kasinatian, mura magwa. Mura maglayo. Mura ka mahadlo ka. Mangita ka lang kaglaing Ginoo. Pinaglaing Ginoo. So muna nga, tuwa na ka nagsalig sa imong negosyo. Tuwa na ka nagsalig sa imong kanang trabaho. Tuwa na ka nagsalig sa imong kasikatan. Kaya dito, mura na ibang tinuod ng Ginoo sa Ebanghelyo. Ingon na ang Ginoo niya, ano man lagi nga naglisod man eh. Ingon ka na ang Ginoo, mutabang na mo niya, ano man lagi nga nagkasakit-sakit man hinoon ni. Okay? So, dili mamuha, kanato ang atong mga pagduda. And yet, kung sa may tambal, kung sa may atong atbang, niling atong kahadlok, yung sila nga, ang opposite ko sa kahadlok is pagkaisog, isog, no? So, ang di ka madlok, kailangan nga isog ka. So, maghasi ka. Ay, dili na mao ang gusto sa Ginoo nga may tabo sa atong kinabuhi. Ang tinuod nga solusyon sa atong kahadlok, mao ang pagsalig sa Diyos. Dako nga pagsalig o pagtuo sa Diyos. Kaya kung mutuo ka, ano na kayo pagtuo, dili ka madali-dali na matupad. Kung na kayo makusog, likod na pagtuo, dili ka dali-dali nga mo surrender sa imong kinabuhi. Laban lang. Ha? Laban lang. Bisag unsa ka lisod, bisag unsa ka kanang desperado, laban lang gihapon. Nga naman, because I know that I have a God who loves me. I have a God who cares for me. And we should be convinced about this. No? Kung siguro, kanabuntag, no? We have to thank the Lord. No? Lord, thank you. No? Salamat Ginoo sa iyong pagpakita sa iyong pagpangga ka nato. Minimpak kong kinabuhi. Thank you, Lord. Ligani ka na pagkatubag mo sa kanang salamin. Di mo kanunay tingno ng imong kaugalingon. God loves you. God loves you. Be convinced always nga ang Diyos sa iyang nabungbunga o kaluoy ang daang mag-auban ka nato. Iwan pa sa Salmo sa ayong magbalantay, ibisan ako maglakad diya sa nangit-ngit sa daghan ng mga kalisdanan, wala ako'y ikahadlukan. Ganuman, kaya kauban ko ikaw akong Ginoo. Malindog, palindog.